Purihin po ang Panginoon at isang pagbati po na mabuting araw sa bawat isa na patuloy pong kasama ko sa ating pong pananambahan sa Panginoon. Bagamat tayo po ay online, ay alam ko po na sa bawat isang nag-prepare ng kanilang puso upang maging matabang lupa na pagtamnan ng salita ng Diyos, na kung saan ay sinisiris po natin patuloy ang patungkol sa true wealth creation. At tatapos na po tayo dun sa chapter 1 na financial status ko. Then yung pong ano po yung ginagawa sa atin ng spirit of poverty. At yun pong mga resources na kinakailangan natin upang maka-breakthrough po tayo dun sa spirit ng poverty. At ganoon din po na yung pong chapter 4, yung sa grace of giving. At ngayon naman po, at natapos na rin po natin yung sa chapter 5 na moving from blessings to wealth creation. At ngayon naman pong linggong ito ay tatalakayin po natin o atin pong pagsasaluhan ang patungkol sa systems of wealth creation. So tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa araw na to, na patuloy mo po kaming pinagsama-sama, bagamat kami po ay online. Kita mo po ang aming puso't kaisipan, ang aming pong motibo, Panginoon, sa pakikinig. At kung ito ay para po sa matuto at patuloy pa magkaroon ng revelation kung sino ka sa amin, Panginoon, pagdating sa pagbibigay ng kayamanan, at ganun din po sa pagkikreate nito, Panginoon, na binigay mo sa aming skills. Salamat po, ngayon pa lamang ay pinapasalamatan na po namin ang aming mga matututunan. Sa oras pong ito, thank you for the anointing of your spirit upon your servant, at ganoon din po sa bawat isa na patuloy pong tatanggap ng iyong salita at patuloy na mauunawaan, Panginoon, kung paano, Lord, na ibinigay mo na po sa amin ang lahat, at maging ang mga pangangailangan namin ay ikaw na po ang nag-supply. Lamang kung paano po namin ito makukuha or paano po namin ito mapapalago pa kung meron na po kami, ay patuloy mo po kaming turuan. At salamat po sa revelation mo po sa iyong mga salita. Pinupulit, pinapasalamatan ka po namin, at ikaw po ang maluwalhati sa buhay ng iyong mga anak. Magkaroon ng breakthroughs, Panginoon, lalo na po sa mga pangangailangang pinansyal. Ganon din, Panginoon, sa mga human resources, O God. Thank you, Father God, na ikaw ang nakakaalam ng lahat ng aming pangangailangan. Kaya salamat po na ikaw din ang magsusupply nito sa kaparaanan ipaghahayag mo po sa amin, sa pangalan ni Jesus. So, dito po tayo sa chapter 6 ng System of Wealth Creation. At makikita po natin dito na meron pong world system at meron pong yung kingdom economic system. So, tatalakayin muna po natin ang world systems. Unang-una, sabi nga po, the world system is motivated by the spirit of poverty, greed, and covetousness. Sabi po sa Proverbs 30:13-15, some people are stuck up and act like snobs. Others are so greedy that they gobble up the poor and homeless. Greed has twins, each named give me. So makita po natin na sabi nga yung pong sistema ng mundo, gusto lang niyan talaga makakuha ng tubo or ng interest. At yan nga po, dyan ay hindi nagkakapantay-pantay. Meron yung sapat lang yung interest na binibigay, meron naman yung sobra-sobra, at meron naman iba ay sobra pa dun sa sobra. Okay? So, dun po natin nakikita yung sistema ng mundo na hindi po nakalulugod sa Panginoon. Pangalawa, the world system is motivated by philosophy centered on speculation, controlled market, forces and powers that be. So, ito po makikita po natin dito, di ba, yung mga procurement ng gobyerno or ng kung sino mga pribadong individual or korporasyon. Pero isang bagay lang po na makikita natin na walang lihim na hindi nabubunyag.
kahit gaano mang pagtatago, maging yan ay may mga kasalanan sa batas, pagpatay or pagnanakaw or pangungulimbat, darating po at darating ang panahon na sila ay mahuhuli at patuloy po na pagbabayaran ang mga nagawang kasalanan. Yes, ang Panginoon po natin ay nagpapatawad sa mga makasalanan. Pero yung consequences po ng ginawang kasalanan ay pagdurusahan pa rin po. Pero maganda po na kung yung isang makasalanan ay nanumbalik sa Panginoon, naando ng grace ng Panginoon upang mapagtagumpayan at yung pong during ng time na nagsasuffer siya dun sa consequence ng kanyang kasalanan, ay naandun po yung biyaya ng Panginoon sa kanyang buhay na makayanan po yun nang hindi mag-give up. Okay? So, pangatlo, the world system is motivated by the attitude of the survival of the fittest. So, meron nga pong kasabihan na it is merciless and it destroys its own. It's a dog, it's dog world. So, makikita po natin yan kung mahilig kayo manood ng mga pelikula na tumatalakay dun sa mga unsehan, sa droga man yun, or kung sa anumang mga produkto. Makikita po natin yan. At yung isang bagay na matutunan sa natin, huwag tayong sumali sa ganung mga uri ng mga pandaraya or yung ano bang Tagalog doon, yung nanlalamang ka sa kapwa mo. So, pang-apat, the world system is motivated and driven by a group of capitalists who have leverage to manipulate the direction, strength, or stability of the financial status of whole nations or regions. Nakakahinayang po na nung isang araw ay nakita ko sa balita na itinapon lang yung mga kamatis dahil wala nang bumibili, nag-oversupply, pero meron pong mga kumuha na kaya pang gawa ng paraan. So, yun yung mga bagay na makita po natin na kung may mga nagmamanipula ng ekonomiya po ng mga bansa o ng mga rehiyon, sasabihin kulang ang bigas, sobra-sobra naman pala at hindi pa nabibili sa mga magsasaka. So, yung mga ganong klase po, ito po ay kasama sa sistema ng mundo. Sabi po dito sa Revelations 18 verse 15, the merchants who sold these things and gained their wealth from her will stand far off, terrified at her torment. They will weep and mourn. So, ito po yung mga makikita natin na pagdating ng araw ay siguro may mga pangyayari ngayon, although hindi naman tayo ganun ka-aware. Pero makikita po natin ang mga ganitong klase kasi malimit maipalabas sa ating television ay yung mga unsehan lang sa droga. Pero pagdating po sa mga bihira yung mga unsehan sa bigas, sa mga gulay or prutas. Pero makita po natin na yung pong mga nandaya para lang makaka-acquire ng kayamanan ay makikita po natin na darating yung panahon na talagang mismong sila ay hindi kakayanin yung pighati ng kanilang kasalanan. Panglima, the world system does not bring equality of class because it will keep the rich richer and the poor poorer. It will keep the gap status wider for leverage and economic compliance. So, ito makita po natin na wala talagang pagkakapantay-pantay pag sistema po ng mundo ang naipairal dito sa ating komunidad, sa ating bansa. At makita po natin na yun pong naglalayo talaga o nagkakaroon talaga ng gap ang mga mayayaman at mahihirap. Kaya nga po patuloy tayo nagpipray ng mga righteous na merchants, ganun din mga businessman po na hindi naman sinasabing huwag ka na magtubo
pero yung tamang tubo lang, tamang interes. At hindi ka nananamantala na in demand ito, tataasan ko ang presyo. O, di ba yung mga ganong klase na nakita natin ng mga pangyayari ng mga nakaraang taon. Pang-anim, the world system is well coordinated as it operates on a frequency of a set ideologies that is established to world dominance. So, yung pong mga nagsasama-sama ng mga nagkakaisa na sabi nga yung one world currency and one world government interlock into fulfilling for the one Antichrist and Anti-God. So, nandito na po sa ating mundo yan. Hindi pa lang ganun kabulgar. Pero gumagalaw na po ang mga yan. Dahil alam naman natin na bago dumating ang Panginoong Jesus, mangyayari po talaga ang mga bagay-bagay na yan. Lalo na po sa one world government. Pang-pito, the world system rules by the spirit who are controlled by the powers of the air. O sino nga po ba yung nasa powers of the air? Di ba ang kaaway po yan? So makita po natin na talagang dahil alam niya na malapit na pong matapos ang kanyang panahon at yung talagang mapapahiwalay na siya sa Panginoon, kaya po talagang naghahanap at nang-aagaw siya ng mga belong na sa Panginoon para makasama po niya dun sa dagat-dagatang apoy. At makita po natin dito sa Ephesians 2:2, sabi nga po dito sa atin, in which you used to live when you followed the ways of the world. Lahat naman po tayo nang galing doon. And of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. So, kaya po yung atin pong pagiging Kristiyano at yung pong ating personal na relationship sa Panginoon ay kailangang siguraduhin natin na intact yung atin pong ang ating pong spirit sa kanya na nakakatira pa sa ating physical na katawan, ang banal na spiritu, dahil pinapanatili nating malinis ang ating isip, ang ating pananalita, maging ang ating mga gawa sa mga bagay na hindi po nakalulugod sa Diyos. Pangwalo, the world system drinks the blood of the saints and prophets by keeping them under the spirit of slavery. Sabi po sa Romans 8:15, the spirit of slavery will lead us to the fear of lack, of loss, fear of men, fear of death, fear of failure, fear of trusting God, and all such fears. The prophetic voice and the voice of sonship will be taken over and become overwhelmed by the voice of slavery, fear, and confusion. So makita po natin na yung pong sa totoo lang, meron pong mga Kristiyano na hanggang ngayon ay gapos pa ng pagiging alipin. Alipin sa bisyo, alipin sa pera, alipin sa hindi tamang paggamit ng pera, alipin ng mga ambisyon, alipin ng mga pangarap. Sabi nga po, walang masamang mangarap. Ang tanong, meron ka bang mga planong ginagawa upang matupad ang iyong pangarap? So, tignan na lang po ninyo yung iba pang verses dyan sa Genesis 6:5, Genesis 11:7-9, at Genesis 11:11-13. Pang-siyam, the world system major on dressing up itself, the man-God system, when it is man, self, and sin system. Sabi po dito sa 2 Kings 2:19, one day, the people of Jericho said, Elisha,
you can see that our city is in good spot. But the water from our spring is so bad that it even keeps our crops from growing. So, ito po makita natin na sabi nga yung pong yung tubig na hindi maganda ay hindi po makatulong upang yung kanilang mga itinanim ay patuloy pong mamunga at lumago. At makita po natin na sabi nga pagka, di ba dito lang sa atin, yung mga internet connection o yung mga supply din ng tubig, di ba? Kaya thankful din po ako kahit na deep well yung aming tubig na ginagamit dito. Hindi naman kami nawawala ng tubig. Yon. Medyo malagkit lang sa katawan at talagang pero isang biyaya po ng Panginoon at thankful na po na siguro pagdating ng araw mababago rin to dahil umuunlad naman. Pero makita po natin na kung ano po yung meron tayo ngayon, maging mapagpasalamat tayo. Then at the same time, kung meron po tayong gustong mabago, simulan po natin sa atin yung pagbabago. At yung pag-sampu, the world system cannot bring heaven on earth, but only make earth conducive for survival. So, ito po yung makita talaga natin na katotohanan na yun pong sistema ng mundo, sapol po nung napalagay sa kamay ng kaaway, ay hindi po pwedeng ibaba ang langit dito sa lupa. Pero makita po natin na kaya nating mag-survive dito sa mundo habang hinihintay po natin yung pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. So, dito makita po natin ang sample ni Jesus Christ na He has been risen over negative elements and environment to live positively. So, hindi po natin pwedeng sisihin ang ating paligid, ang ating kapaligiran, ang ating mga kapitbahay, ang ating environment, kundi binigyan po tayo ng Panginoon ng kakayanan na mapaglabanan ng maayos at ng tama ang mga sitwasyon na kinaroroonan po natin. It is true that God has given the human spirit creativity to rise above its limitation and environment, so that man can survive and rise against all odds. So, kasama na po yan Alam ng Panginoon yung pagdaraanan natin Kaya nga, bibilib kayo doon sa mga, actually may mga kasama ho ako dito nga may disability at nakikita ko sila kahit kulang ang mga daliri, nakakapag-aral, online pa, at nakakapag-online selling. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na yung disability mo, lahat naman tayo may abilidad Pero even yung persons with disability, kung titingnan lang po niya yung kakayahang binigay sa kanya ng Panginoon, kakayanin Okay? Pero magpasalamat po tayo kung wala po tayong disability. At patuloy po tayo nakakagalaw ng malaya. So, man has triumphed over many obstacles. They have learned to adapt to various environments. Diba? Mabilis. Sino rito yung mabilis mag-adapt? Mapaiba ka lang ng lugar. Kaya mong mag-adjust agad. Kasi hindi naman lahat ng tao kaya mag-adjust Lalo na yung laging hinahanap yung comfort ng kanilang home, yung kung ano yung nakasanayan na niya. Pag idinala mo yan sa ibang lugar, ay nako, katakot-takot na adjustment ang kailangan. Yan. So, sa mga nag-iisip po na sumama sa mission or yung parang mag-explore lang kayo sa mga ministry na pinupuntahan po, lalo na ng SCB, makakapunta po kayo sa iba-ibang lugar. Siyempre, kailangan may pamasahe kayo, may panggastos kayo. Pero isang maganda po na makilala nyo rin yung sarili nyo pag kayo'y sumasama sa mga ganong
lakad. Dahil mas na-explore nyo po at mas na-appreciate nyo kung paano kayong nilikha ng Panginoon. Lord, kaya ko pala ito. Akala mo hindi mo kaya. Pero kaya mo pala. So, they have built boats and ships to sail above waters of the seas. Though they have not conquered it, they have learned to get into the waters and harvest the fish, built tunnels into the seas, draw out its and for reclaiming land, etc. They have done the same with mountains and rivers and the land itself. So, nakita po natin yung maraming construction, mga overpass, mga train rail sa ilalim ng tunnel, 'di ba? At makita po natin na yung pong pagiging creative ng isang nilalang na nilikha ng Panginoon. Talagang lahat ng kailangan, lahat ng kakailanganin niya para mabuhay ng maayos at ng may karangalan ay inilagay na rin ng Panginoon sa kanya. So, dito po sa pangalawa, yung pong Kingdom Economic System. Yan. So, kung may world system, kung paano po mag-create ng wealth, ay meron naman pong Kingdom Economic System. So, unang-una po, the Kingdom Economic System is based on God the Father as the sovereign primary source of supplies as He owns all things. Meron pa po ba kayong ibang iniisip na pagmumula ng supply nyo sa pang-araw-araw, kundi ang ating Ama sa Langit? Pero bilang tao, lalo na kung may kakayanan na tayo, lalo na kung kumikita na tayo, may pagkakataon, nakakalimutan natin na ang Panginoon ang pinaka-source ng lahat ng meron tayo, even yung buhay natin. Kaya nga, kung paano pong lagi nyo narinig sa akin, tinights mo ba yung iyong oras? Mas mahaba pa yung oras mo sa paglalaro. Kunwari, nag-aaral, pero naglalaro lang pala. Kaya, may mga pagkakataon, hindi ko sinasabi sa lahat ito pero may mga pagkakataon, minsan yung mga bagay na hindi nyo na paglalaanan na ng tamang time. 24 oras ang binigay ng Panginoon sa inyo. At hindi niya kayo bibigyan ng kurso. Maaaring ginusto nyo lang, pero hindi niya kayo bibigyan ng kursong hindi nyo kakayanin. Subuko na ho yan sa dalawang anak ko, maging sa akin. Maging nung time na si pastor ay nag-aaral sa Bible School sa Quezon City. Hindi ho biro yung magbiyahe at yung talaga makipag-agawan ka sa mga commuters at yung pong bit-bit mo pa yung bag mo, maleta pa yata yung hindi maleta, yung ano ba yun? Yun na nga yun, yung kanyang bag ay talagang sabi ko, Lord, talagang kung hindi dahil sa lakas na ipinagkakaloob mo sa amin ay hindi namin magagawa ito, lalo na ngayong panahon po natin na parang konting kibot mo pagod na pagod ka na. Yun, mga ganong klase. Pero makita po natin na sabi nga po, yung the Kingdom Economic System is based on God the Father as the sovereign primary source of supply as He owns all things. So, this is the revelation Abraham received in his walk in faith. Sa Genesis 14:19 to 19, 21 to 24, hindi ko na po nailagay dyan, he realized that God, not Egypt or Sodom, is his rice bowl and supplier of his needs in time of famine. Sa Genesis 12:16. So, sabi nga po, he took everything or took nothing. At sa Genesis
in the times of abundance, He took nothing sa Genesis 14:24. So, yung mga ganong klase po na alam natin na yung bagang faith ni Abraham ay talagang nakasalig sa Panginoon, na alam niyang hindi siya pagkukulangin ng Panginoon, hindi siya nanakawan, hindi siya pagkukulangin sa anumang kanyang mga pangangailangan. Ang tanong, marunong ba tayong humingi sa Panginoon ng ating pangangailangan? At kung binigyan naman niya tayo, nakikita ba niyang tapat tayo bilang manager or steward nung pinagkatiwala niya? Yung bagang first na the moment na makatanggap ka, itinatabi mo na agad yung para sa Panginoon para hindi mo na magasta. Isa pong biruan ng mga pastor yan eh. Pagkadating nung nag-pandemic, pati yung mga tithes and offering ay nag-pandemic. Hindi na naalalang i-honor ang Panginoon. Ang atin pong tithes and offering ay pag-honor sa Lord. Hindi po sa church na kinabibilangan natin. Kundi, ino-honor mo, Lord, ikaw ang pinagmulan ng kalakasan ko, ikaw ang pinagmulan ng mabuting kalusugan ko, ikaw ang pinagmulan ng hininga ko. Kaya ako nakakagawa, kaya ako may lakas, kaya ako nagagawa ang mga trabaho na iniatang mo. Especially kung doon sa trabaho mo or yung sa job mo, ginagawa mo yung work mo na kinumisyon ng Panginoon sa atin. Go into all the world and preach the gospel. Okay? Teaching them the commandments, all the commandments. So, online, on-site, at face-to-face, kaya mong gawin yan kung gugustuhin mo. At patuloy na kung pag-aaralan natin. Wala pong masama na paulit-ulit nating binabasa, pinapakinggan ang mga bagay na natutunan na natin, especially sa evangelism, one-to-one, upang patuloy po na pagpabinigay na opportunity, alam mo yun eh, sa spirit mo, may binigay na opportunity ang Panginoon na, sharean mo na yan. Share mo ako dyan. Kayang-kaya mo na, kahit walang kodigo. Yan. So, isang bagay po na makita natin na the moment na ma-realize natin, hindi ko sinabing wag niyong asahan ang inyong mga magulang. Ginamit ng Panginoon ng mga magulang niyo para isupply ang inyong mga pangangailangan. Pero kung paano kung halimbawang kulang, especially ngayong panahon natin na ito na talagang napaka-gastos na sa pagpapaaral. Pero makita po natin, hindi po nagkukulang ang ating Panginoon sa anumang pangangailangan natin. Basta nagtitiwala lang po tayo sa Kanya at basta nagtatanim po tayo, asahan natin na may aanihin tayo. Then pangalawa, the kingdom economic system inaugurated or initiate and induct and associated with Christ's eternal priesthood. Pakibasa nyo na lang po sa Genesis 14, 18 to 19, 15, 1 and 8, at saka Genesis 16, 1 to 8. Okay? Yun pong pagiging eternal priesthood ng ating Panginoong Jesus. Siya na po ang nag-initiate at siya na po yung nag-inaugurate noon sa Genesis pa lang. Hindi pa binababa yung pong batas sa tithing. Naandun na po yung pag-a-apply ng pag-honor. So, God has blessed us with every spiritual, physical, emotional, or financial blessings in Christ Jesus. Sa Ephesians 1:3, it is in Him we receive redemption, Ephesians 1:7, and salvation, Ephesians 1:14, adoption into sonship, Ephesians 1:5, and become God's own possession, sealed for His glory sa Ephesians 1:14. In Christ's priesthood, there is a guarantee of better promises through a better covenant.
At makikita po natin yan sa Hebrews 7:22, Hebrews 8:6, Hebrews 7:19. God's provision will be released without any hesitation when Jesus' priesthood is acknowledged and recognized. Meron bang hindi nag-a-acknowledge sa pagiging pare or yung priesthood ni Jesus Christ? Hindi naman po siguro sasabihin ito kung wala. Okay? Kasi hindi naman lahat ng tao, sabihin na natin lahat ng Kristiyano ay naniniwala. At may mga duda pa nga, di ba? Totoo bang nabuhay yan? Totoo bang namatay at totoo bang nabuhay yan? So may mga pagdududang ganon. Pero makita po natin na pinatotohanan po yan ng salita ng Diyos at ganon din po ng mga witness na nakakita nung siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit at nakaluklok sa kanang trono ng Ama. So, pangatlo po, the kingdom economic system is the first established within His house before it is implemented in the nation or sa community. So, the individual interaction with the priesthood of Christ sets the foundation for blessings, provisions, and continually supply from God the Father. The issue of tithing, which is for honor of the divine source of supply, must be in place individually. The issue of sowing, which is for harvest, must be a continually cycle, as harvest will start another cycle of plowing and sowing. So, sabi nga po sa mga magsasaka, hindi lang naman po isang beses ka magtatanim at pagkaani mo ay tapos na. Kundi magtatanim ka ulit para mag-ani ka ulit. Ganun din po ang ating mga pag-honor sa Panginoon. Kung gusto po natin ng tuloy-tuloy na supply, ay magtuloy-tuloy rin po tayo ng pagtatanim. At wag na wag po nating hahayaan na basulsulan tayo na nakawin yung para sa Panginoon. Mahirap po yun. At alam po natin na hindi po nalulugod ang Panginoon kung atin pong gagawin yon. So, we bring our tithes and offering as individuals to the house of God. Sa Malakay 3:8-12. Kung paano nga pong binabanggit ko sa inyo lagi na mas marami ang pagtuturo ng Panginoong Hesus patungkol sa paggamit ng pera kaysa po sa salvation, sa kanyang faithfulness. Kundi yun pong alam kasi ng Lord ang puso ng tao. Na kahit na tayong mga medyo matagal na sa Lord, makanti lang ng konti, hindi mo alam, bigla ka palang bibigay. Pero yun pong totoong subok na talagang nagtiwala sa Panginoon, kahit na anong pagsubok o problemang dumating, hindi kalilimutan na i-honor ang Panginoon sa lahat ng kanyang mga tinanggap. So, the priesthood of Christ is established within His house. We engage with and respond to His excellent ministration in His house. At yan po ay mababasa nyo sa Malakay 3:1-3, Hebrews 4:14-16, Hebrews 8:1, 1, then 5 and 6, then Hebrews 10:19-25. We can see that His work on earth laid the foundation to continually connect us to His high priestly ministry. Sa Hebrews 6:19-20 po. At His high priestly ministry operates and is available in the earth through His church, which is His house. Kung paano pong sinabi sa Hebrews 10:25 na wag po nating kalimutan yung atin pong pagtitipon, gaya ng ginagawa ng iba na kinalilimutan. So, kasama po yun sa ibinilin ng Panginoon. So, as the church grows, it will be built into its community. Kung paano pong sinabi ng Panginoong Hesus na hintayin muna ang Banal na Espiritu bago sila mag-disciple,
ay ganun po yung kanilang ginawa. Kaya nakita po natin kung gaano kabilis ang pagdami ng mga disipulo at pagdami rin ng mga kumukontra. Hindi naman nawawala yun eh. Pag the moment na nakikita na may ginagawa ang Panginoon, asahan po natin na may gagawin din ng kaaway. Pero ang isang bagay lang po na mailagay sa ating isipan, pinatatag na tayo ng Panginoon. At kung merong mga pagsubok, problemang dumarating, lagi nating ipanalangin, Lord, accomplish your purpose sa mga pangyayaring ito sa aking buhay. Pang-apat, the kingdom economic system is established through wise apostolic leaders. So, they not only spearhead the spiritual aspects of the kingdom, but also the social economic system of the church community. At makikita po natin yan sa Book of Acts 2, Book of Acts 4, 5, 42, 6, 1-2, ganun din po sa Acts 11, 28-30. At makita po rin natin, the resources were laid at the apostles' feet because the people believed they've been sent for the purpose of kingdom government and advancement. The resources were laid at their feet to signify their support and contribution to see God's will be done. The apostles' footstep towards the purposes must be freed and made to advance. So, isang bagay po na makita natin na sabi nga yun pong paglalagay sa paanan ng mga apostol ng kanilang mga resources, na andun po ang pagtitiwala na trustworthy, na may integrity yung kanilang pinagbibigyan. Marami po sa ating mga kababayan ang naloloko sa iba-ibang kaparaanan, at nawa po ay wag na tayong madamay doon. Maging aware na po tayo kung paano po ang mga panlolokong ginagawa ng kaaway, at ganun din po na maging maingat na rin po tayo at huwag magpapaniwala sa mga hindi po totoong balita. Okay, the apostles set in place the kingdom authority structure, which was always based and worked through the competent and chosen human vessels. So, hindi po lahat ng nagtuturo, lalo na sa social media, ay maging discerning po kayo sa inyong pakikinig. At alam po natin na yung may warning na po na yung spirit of deception na hanggat maaari pati yung mga pinili na ay madaya pa. Kaya maging aware po tayo lagi sa anumang mga bagay na ating nababalitaan, at maging discerning po tayo sa ating pong pakikinig, at maging matalas po sa ating pong mga pinaniniwalaan. Social work, mission work, financial distribution and equality, governing over the city, and even appointing leadership in the church were all done through apostolic oversight and sanction. The pastoral eldership was leaders in the house, while the apostolic eldership was leadership beyond the four walls. We need apostolic wisdom to govern in the different domains of the earth. At yan po yung malimit na panawagan, especially sa mga young people po natin ngayon, na yung 7 pillars of society na kinakailangan po kayo dyan. At kung alam nyo pong may tawag kayo dyan, ay talagang magpa-train lang po kayo at magpaturo sa Panginoon. Ganun din po sa inyong mga leaders, sa mga may alam doon sa papasukin yung career, ay mag-aralan niyo pong mabuti. Huwag lang yung basta-basta sugod ng sugod, kundi yung pinag-aaralan po at patuloy na magpapaturo sa Panginoon. Ganun din po sa mga taong itinalaga niya para sa inyo. So, ina-acknowledge niyo po ba na merong
overseer sa inyong kaluluwa at ina-acknowledge niyo po ba yun? Nagpapaturo po ba kayo? Hindi lahat ng Kristiyano, nagsasabing Kristiyano, nagiging accountable at responsible sa kanilang mga leaders. So, kasama po na kung paanong ibinabalik ng Lord sa church ang evangelism, pag-abot sa mga hindi pa naliligtas, ganun din po yung accountability para po yung patuloy na pag-usad ng kanyang church sa paglago at patuloy pong pagmamature dahil yung matured church po yung babalikan ng Panginoon. So, we urgently need in the finance ministry of God's kingdom to rise as we see the imminent collapse of monetary systems of this world. So, kasama na po sa nangyayari at mangyayari pa yan sa ating mundo. Kaya maging aware po kayo at patuloy na maging maingat sa ating pong mga ginagawang mga deal. So, the kingdom economic system begins with a man fashioned to execute the blueprints of the heavenly kingdom on earth. We need to see God raise a man in whom all the spirit of excellence and wisdom, one who can articulate what God wants in this domain. The bones of Joseph represented the operational dynamics of the kingdom economics that kept Egypt blessed and Israel prosperous. It impacted both the Egyptians and Israelites living in the land of Goshen. It represents dynamics to keep the earth sustained and managed by a supernatural wisdom of God. It showed us a glimpse of how heaven overshadows the earth and how the kingdom of God swallow up the earthly kingdom of the world. The process of forming a nation for the task is seen elaborated in Deuteronomy 8. Pakibasa nyo na lang po ang Deuteronomy 8. So, let's see the hand of God systematically empowering the nation to succeed and be His agent of change in the earth. Letter A, God talked to them and gave them His proceeding word. He spoke to them to clarify what He was doing and His purpose for them. Sa Deuteronomy 8, 3-6 po yan. God taught them to trust Him for all their needs and for what they cannot see in the future. Madali ba yon? Yung magtiwala ka sa Diyos sa lahat ng iyong mga pangangailangan at yung hindi mo pa nakikita sa future. Sino po ba rito yung tumingin na magkakaroon siya ng sasakyan, ng sariling bahay, ng kondominium, at nagkaroon naman po ng katuparan? Bakit? Kasi ginawa nyo ba yung inyong part? Kasama na yung pagtitiwala nyo sa Panginoon, sa ipinangako niya. Lalo na kung nangako ang Lord sa inyo. Sabi nga hindi siya magmamaliw or hindi niya pwedeng hindi gawin yung kanyang ipinangako sa atin. All of His promises are conditional to their full obedience to the commandments He gave to them. Ito po, nung time na yun na nangako ang Panginoon sa mga Israelita, pero sabi nga may kondisyon, yung kanyang pangako, dun sa kanila pong pagsunod sa mga ibinigay na commandments sa kanila. So, God tested them to see what is in their hearts by bringing them in various types of situations and circumstances. So, yun po yung mga pagsubok na kanila pong naranasan. And letter D, God trained them to toil and labor for that they needed by giving them wisdom, for what they needed by giving them wisdom to use the land to yield the results needed to multiply productivity and harvest. So, hindi porket binigay ng Lord yung lupa, hindi mo naman bubungkalin, hindi mo tatamnan. Paano ka aani kung wala kang itinanim?
Okay? So, yung mga ganong klase po, na minsan iniaasa na natin, bahala na si Lord yan, bahala na si Lord. Kaya ka nga binigyan ng lakas para ikaw ang gumawa. Kaya ka binigyan ng abilidad para gamitin mo yung abilidad mo para ikaw ay magkaroon ng pera, ng kabuhayan. So, letter E, God changed the thinking pattern so that they will trust Him fully and fear Him and not fear lack. Okay? Kasi may mga pagkakataon talaga tayong mga tao, takot na agad, hindi pa nangyayari. Tama? Sino rin? Limit ko ng tanongin sa inyo, sinong takot dito mamatay? Pero ang sagot nyo, wag muna ngayon. Okay. Pero alam natin mamamatay tayo, di ba? So, dapat pinaghahandaan na natin yung kabao. Mga ganong klase po. Pero sa iba ayaw pag-uusapan yung ganon. Okay? So, God changed the thinking pattern so that they will trust Him fully and fear Him and not fear lack. God, letter F, God showed them this was their turning point from wilderness into the total fulfillment of His promises. Their fathers ate manna, but they can eat the harvest and fruits of the land. There was no turning back. It was one way, that is forward march into the land of promise. May mga bagay pong ipinapangako sa atin ng Panginoon. Pero paano po yung lakad natin sa pag-abot nung pangarap na yon, or yung pangakong yun ng Panginoon sa atin? Atras abante ba tayo? Sabi nga po dito no turning back, forward march lang, para maabot natin ano yung ipinangako ng Panginoon. Kung totoong ipinangako ng Panginoon, baka mamaya gusto mo lang, hindi ang Lord ang nangako. Lalo na sa mga naghahanap ng boyfriend at girlfriend. Tinanong nyo na ba kung kalooban ng Panginoon? Lalo na yung mga nag-aaral pa lang. Kung kalooban ng Panginoon na magkaroon na kayo ng relasyon. Kaya nyo na ba ang hirap ng loob, pasakit? Sabihin na natin yung pagmamahal habang kayo ay nasa ganyang edad. Kaya nyo na bang i-handle ng tama ang inyong relationship? So, dito po, makita natin, yung pagka may pinangako ang Panginoon sa iyo, asahan mong siya rin ang magbibigay ng katuparan nito. Hindi mo kailangan tulungan ng Panginoon. Kung kalooban ng Lord na mag-asawa ka, bibigyan ka niya ng mapapangasawa. Sa tamang, sa tamang panahon. Okay? Sa tamang lugar. Pero makita po natin, minsan may mga pagkakataon na hindi natin naaabot yung gusto ng Panginoon sa atin kasi hindi tayo nagmo-move forward. Humihinto tayo. Okay na ako dito, Lord. Hindi pa yan yung pinaka gusto ng Panginoon sa iyo Huminto ka na agad. Letter G, God wanted them to become trustworthy so that He can entrust to them the possession of the land, and the dispossession of 7 nations is stronger. They needed to be true and truthful. So, yun pong makita po natin dito sabi nga yung possession ng land at dispossession. Habang nasa journey ka, may mga nadadaanan ka At may mga pagkakataon na hindi mo napapansin na ikaw pala napulupot na. Or yung sistema ng iyong pinagdaanan ay nasa sa iyo na at hindi mo na mabitawan. Kaya nga po dito ay makita natin na sabi nga gusto sila ng Panginoon na maging trustworthy, na mapagkakatiwalaan sila na pag ipinoses nila yung land na ibinibigay ng Panginoon ay magiging totoo sila, mapapangalagaan nila at hindi nila ibebenta sa iba. Yan. Yung mga ganong klaseng mga pangako ng Panginoon. Letter H, God's promises were for the nation together as one people. Success was not going to come to individuals but together. So makita po natin yan, mag-isa pamilya.
Success was not a solo project. Their fathers heard the promise but disobeyed and settled for the wilderness. The children trusted God together to go to the next level. So the next generation crossed over together. So sana po yung mga next generation natin ay talagang magkakasama rin pag nag-crossover. Ang mga overcomer at ang mga breakthrough believers, mga breakthrough disciples na magiging discipler din. At hindi po mananatiling tayo-tayo lang. Amen po ba? Nawa po ay makita nyo na gagamitin ang bawat isa sa atin ng Panginoon. At sabi po sa letter I, God promised them that they would triumph over all their enemies and over every obstacle. Though the giants and the walls of Jericho would be there, God Himself will carry them through victory. He will cause them to possess the land and they will dispossess 7 nations stronger than them. So, wag po nating titignan yung kalakasan ng kaaway or nung atin pong kinakaharap. Kung gaano mang kalaki ito. Alalahanin po natin, mas malaki ang Diyos natin. At, kung willing po tayong matuto dun sa mga bagay na itinuturo niya, magiging madali po sa atin ang pagharap sa anumang pagsubok na dumarating sa ating buhay. Okay, sabi po dito, Israel, listen to me, you will soon cross the Jordan River and go into the land to force out the nations that live there. They are more powerful than you are, and the walls around their cities reach to the sky. Some of these nations are descendants of the Anakim. You know how tall and strong they are, and they've heard that no one can defeat them in battle. But the Lord your God has promised to go ahead of you, like a raging fire burning everything in its path. So when you attack your enemies, it will be easy for you to destroy them and take their land. So yun po yung pangako ng Panginoon. Kung sinabi na niya kung ano yung hakbang na kanyang gagawin para matalo yung 7 nation na yon na kanilang kinakaharap na mas malakas sa kanila. Gaano pa kaya tayo kung ipinangako sa atin ng Panginoon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na nasa atin, lalo na kung pinagbubulayan natin araw-araw ang kanyang mga salita. Hindi tayo pumapalya sa pagsagot, sa pag-vote sa poll. Kahit antok na antok ka na, pero dahil mahal mo ang Panginoon, talagang babasahin at babasahin mo ang kanyang salita. Letter J, God Himself would cross over before them and give them new territories to inhabit and dwell. God's presence will lead them to total victory and will cause them to triumph. These are territories. Ano yung teritoryo na pinapasakop sa iyo ng Panginoon ngayon? Alamin mo. At, tanong mo kung kailan mo lulusubin. Kasama yun sa mga strategy. Gusto mong maligtas sa mga mahal mo sa buhay? Ano yung kailangan mong gawin? Huwag yung gusto mo lang. Ano yung kailangan? Ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon? The processes of God's dealings and interaction with His people build into them the ways and workings of God. These ways and workings of God within us will set the spiritual and mental blueprints into an individual so that they can act out God's government as He wants executed. The government is upon His shoulders and He wants to train us to rule and reign with Him. God wants to remember all His ways, His workings, His will, His word, so that these ingredients will inscribe these spiritual and mental blueprints into our bones. When they took the bones of Joseph out of Egypt, they took the man, the means, the technology, the mechanics, the dynamics of national
transformation, and nation rebuilding out of Egypt also. Egypt was without the operational software as well as the hardware. It collapsed from its pomp and glory. Egypt never again rose to the glory of those former years during the time of Joseph's rule and reign. So, pwede nyo pong, kung gusto nyong i-research yan, at makita po natin na kung paano pong sa panahon natin ngayon, ultimo yung pera. Pwede mong dalhin sa hukay kung naka-implant na sa iyo. Pero makita po natin dito, yung sa national transformation na ngayon po ay ginagawa ng transformation. Nation rebuilding sa iba-ibang lugar din po. At kasama po dyan si Pastor Wilbert. At isang bagay po na makita natin na ang church talaga yung gagamitin ng Panginoon. Kaya maging handa na po tayo sa paggamit sa atin ng Panginoon. Number 6, the kingdom economic system becomes the tool in God's hand to override and take over from the world system. So, God sent His people into Egypt to enter into every domain and learn the words and deeds of Egypt. They entered in as shepherds but became efficient in every field and human endeavor. They learned all the skills, trade, services, and expertise of Egypt. They know the whole system well so that they learned how to rise in it and above it. But they also dwelt in Goshen, where God's presence, protection, and provision were nurturing them into a nation within a nation. In Goshen, God's people live under His government and His rule. Over the years, they had learned to discover the God factor and distinctive difference between the two systems. So, between punong world system at yung kingdom economic system. At by the time persecution and oppression came, they had already found their way into the palace of Pharaoh and into every vocation and aspect of life in Egypt. So, God sent us into the world, but we are not of the world. So, kung saan man po kayo dalhin ng Panginoon, huwag niyo pong kalilimutan. Huwag niyo kalilimutan ng Panginoon. At patuloy po ninyong ibahagi ang kaligtasan sa mga taong nakikilala nyo. Ang kabutihan ng Panginoon, ang pagmamahal ng Panginoon, huwag po natin kalimutang ibahagi. We are to cultivate and guard our Garden of Eden, where God put us in. Kaya kahit po magkakahiwalay tayo ng lugar, naniniwala po ako kung willing kayong magpagamit, gagamitin kayo ng Panginoon eh. Hindi pwedeng hindi kasi siya po yung nangako niyan at siya yung nagbigay ng commission sa atin para gawin yan. Kaya kahit saan kayo naroroon, kung hindi pa kayo naagaw ng sistema at hindi pa kayo nakikisama sa kung anong ginagawa ng mga kaklase nyo, katrabaho nyo, gagamitin at gagamitin pa po kayo ng Panginoon. Hindi lang kayo ng pangloob ng church. Nagre-refill lang po kayo sa church. Pero ang trabaho po nasa labas. So, we expand from there outwards, crossing borders and boundaries. We enter into new territories as we learn to rule in where we are. So, dun muna po sa lugar natin. Wag muna kayo humanap ng ibang lugar. Dun muna sa lugar natin, maging concentrated po tayo. At patuloy nating hanapin yung mga taong ipinaaabot ng Panginoon. So, we cross over and take charge. We become the agents of change and transformation. We take over the system. We beat the bureaucracy and talk it into the kingdom operational dynamics. We start there like Joseph.
But before long, he took over houses, land, people. He took all the land, all their possession, and they become slaves. Though through the new Egyptian system, Pharaoh was supreme owner of everything. His rule was tangible. Through everything belongs to Pharaoh in Egypt, Goshen had its own administration because God preserved them through Joseph until another Pharaoh rose who did not know Joseph. Pang-7 po, the kingdom economic system produces those who will overcome mammon and the evil it propagates. The love for money is the root of all evil. So, hindi po yung pera, kundi yung pong love sa pera. 1 Timothy 6:10, the love of money causes all kinds of trouble. Some people want money so much they have given up their faith and caused themselves a lot of pain. At sa Hebrews 13 verse 5, don't fall in love with money. Be satisfied with what you have. The Lord has promised that He will not leave us or desert us. Mark 4:19, but they start worrying about the needs of this life. They are fooled by the desire to get rich and to have all kinds of other things. So the message gets choked out and they never produce anything. Acts 5:1-2, Ananias and his wife Sapphira also sold a piece of property. But they agreed, ayan, nagkaisa po yung mag-asawa, to cheat and keep some of the money for themselves. So when Ananias took the rest of the money to the apostles, makikita po natin, sabi po sa Acts 5:3-4, sabi ni Peter, why has Satan made you keep back some of the money from the sale of the property? Why have you lied to the Holy Spirit? The property was yours before you sold it, and even after you sold it, the money was still yours. What made you do such thing? You didn't lie to people, you lied to God. So, napakahirap po kung ikaw ay magsisinungaling sa Panginoon. Acts 5:5, as soon as Ananias heard this, he dropped dead, and everyone who heard about it was frightened. This is one of the main reasons for betrayal and covenant breaking. God set us free from slavery to the God of this world who keeps tempting the people with the glories of the kingdoms of this world. But Jesus knew the glory of the Father and the glory He received from God that was His own. Even when He was on Mount Transfiguration, He received glory and honor from the Father. The kingdom economic system allows us to access the faithfulness of God towards us. He is the rewarder of those who seek Him diligently. He does not hesitate or withhold any good thing from us. Do you believe it? Na hindi po nagwi-withhold ng any good thing ang Panginoon sa atin. Kung pinaniniwalaan nyo, ay purihin po ang Panginoon na pinaniwalaan nyo. He gives all things freely to those who are His own. Are you His own? O kakalakalahati lang? Kalahati sa kaaway, kalahati sa Diyos. Hindi po pwede yung ganun. Kailangan kung 100% ka sa kaaway, di sa kaaway ka na. 100% ka sa Panginoon ka. Hindi pwedeng in between. Hindi pwedeng nasa gitna. Hindi pwedeng nagko-compromise. Hindi pwedeng lukewarm, warm, cold. Nais ng Panginoon lagi tayong ka-fellowship. Yes, may pagkakataon hindi maganda ang pakiramdam natin. Pero the moment na maramdaman po natin yun, lapit agad tayo sa Panginoon. Lord, ito yung nararamdaman ko. Hindi maganda. Mag-confess ka na agad. Maging accountable ka na agad. Huwag mo nang patagalin. Dahil magkakaroon pa ng higit na hawak sa iyo ang kaaway.
So when we tap into kingdom economic, we can lavish our giving of our love, affection, and offerings and still have no lack. Do you believe it? Na kahit na marami ang binibigay mo, hindi ka magkakaroon ng pagkukulang. We can give Him our best and our all, yet we will never have lack. Matthew 6:33, but more than anything else, put God's work first and do what He wants. Then, the other things will be yours as well. God will only further add and multiply our resources. 2 Corinthians 8:9, you know our Lord Jesus Christ treated us with undeserved grace by giving up all His riches so you could become rich. 2 Corinthians 8:11, I think you should finish what you started. If you give according to what you have, you will prove you are as eager as you give as you were to think about giving. God will only further add and multiply our resources. 2 Corinthians 9:8, God can bless you with everything you need and you will always have more than enough to do all kinds of good things for others. Gusto nyo ba yan na gumagawa kayo ng maganda sa iba? Di, patuloy natin sundin yung mga prinsipyo ng salita ng Diyos. 2 Corinthians 9:11, you will be blessed in every way. You will be able to keep on being generous. Then many people will thank God when we deliver your gift. Those who live in the kingdom economic system can live out in full obedience and give to God. He demands as they know they will never lack anything. So we cannot be dependent of the worldly system but on God who is our Father. Do you consider God as your Father? Yes, may mga hindi tayo magandang experience sa ating mga naging ama sa lupa, pero meron po tayong ama sa langit na hindi po tayo pababayaan. Hindi po magkukulang sa lahat ng ating mga pangangailangan. So we can put money where it belongs, at the feet of the Lord Jesus, our apostle. God and gold must not compete for the same heart. Gold is only pavement materials in heaven, construction materials for the tabernacle, and backing for the monetary systems of most paper currencies. This gold must bow to God. God owns all the gold and silver. It is His ways, as He says, silver and gold is mine. Number 8, the kingdom economic system interfaces with the world system through all the domain of the earth. We have to be in the highway of wealth if we are going to drastically impact and influence its use and importance. We need to show the people in the world how to make wealth, manage and multiply it, and finally, how to protect and distribute it as God representative to those whom God has ordained to receive. So, lahat po nung makakatanggap, inordain din ng Panginoon yan. Tested na ng Panginoon yan. Na mapagkakatiwalaan at patuloy pong yung tiwala ng Panginoon na kayang i-distribute yan sa mga nangangailangan. In the world system, those who control money use people to multiply it and manage it. In fact, they control people with their money. We need to show a better model of how economic is done and seen managed within the framework of the world. How do we live as an individual and as a family? How do we run our business, operations, and personal life before the people in the world? Nakikita ba nila na trustworthy tayo? Hindi tayo nandaraya, wala tayong 2 libro, nagbabayad tayo ng maayos na buwis. So, we are living in the same world and our children also live in the same street as theirs. How are we in this world and how do we differ?
We live out of heaven's life, resources, and environment. We are sent into this world, blessed to become a blessing, and we are commissioned from above for the mandate to reach the earth below. When we can operate on the same playing field and under the same conditions and yet prevail, they will take notice of us. Without these interfaces, we think we know but may reveal our ignorance, as we don't know how to rise practically above all the obstacles that ordinary people without God have to face. Pangsyam, the kingdom economic system prepares the righteous to search out and find access to wealth in the earth. So, tayo po yung kinumisyon ng Panginoon na mag-search out, maghanap, tuklasin. God released a river from the garden that flowed into the land outside to find gold, bdellium, and onyx stones. Genesis 2:10-12. From Eden, a river flowed out to water the garden. Then it divided into 4 rivers. The first one is the Pishon River that flows through the land of Havilah, where pure gold, rare perfumes, and precious stones are found. So, yan po yung River Pishon. Wherever the river flows, there will be life. There will be fish. There will be fruit trees around its banks. Salt water of the sea will become fresh. Swamps and marshes will become fresh. There will be abundance of fish in the sea and fruit trees on the land. The water that flows from the sanctuary will discover and release all these breakthroughs. Then there will be financial recovery and healing of nations. The sick, spiritual, and economic state of nations will recover. So, inaasahan niyo po ba yung ganyan na mangyayari sa ating bansa at sa iba pang mga bansa na kumikilala sa Panginoon? The river in the righteous is like a river that flows to make glad the city. Psalms 46 verse 4, a river and its streams bring joy to the city, which is the sacred home of God Most High. There is a river of life in the righteous that looks for gold in the land. There is a river of life in the righteous that finds food and healing the nations. The wealth of the wicked are laid up, ready to be accessed or made accessible to or for the righteous. It will not transfer into our account by our passivity. Or yung wala ka lang ginagawa. Hindi po babagsak na lang yan sa bank account mo. Okay? We need to find ways how to dig the copper, the iron, and the gold. Binigyan na po kasi tayo ng kakayahan ng Panginoon at ng mga kaparaanan. Deuteronomy 8:1, every commandment that I am commanding you today, you shall be careful to do so that you may live and multiply, and go in and possess the land which the Lord swore to you, give to your fathers. So we need to work on the land and plant wheat, barley, and fruit trees. If we want abundant harvest of this, if we want an abundance of corn, then we need to sow corn seeds. We need to be proactive in our response to the God-given land. It is available, but we must work on it. God will give us a good land, and we have to build houses on it and live in them. Deuteronomy 8:12, you will have plenty to eat, and you will build good houses to live in it. Deuteronomy 8:18, instead, remember that the Lord your God gives you the strength to make a living. That's how He keeps the promise He made to your ancestors. So we must work with sheep and gourds and multiply on them. We must multiply the gold and silver as they cannot do it themselves. So, the proactive righteousness must move work into productivity and progress before prosperity breaks out.
At pang-10, the kingdom economic system can protect world governments from financial collapse. Joseph turned it around for Israel and for Egypt. We can advise and counsel national leaders of God's ways, and working of how to prevent financial collapse in nations. The day and hour is coming when this wisdom of the wise master builders of kingdom government will represent heaven and help to rebuild the earth. They will bring heaven's principles down to earth so that the earth operates on a higher law from its environment. The kingdom economic can suspend the earthly laws and bring kingdom results to manifestation. We will save cities and nations from financial collapse when financial collapse begins and when money fails, social environment, etc. So kasama po yan na yung pag-a-apply natin ng kingdom economic ay makakatulong po tayo para po sa pagsuspinde ng economic collapse. Bagamat ito po yung mangyayari dahil sa nalalapit na pagdating ng ating Panginoong Jesus. Pero yung makita po natin yung mga naging epekto ng bagyo, ng mga pag-ulan sa ating bansa, at makikita po natin yung pinaka-root nito ay yun pong basura, ganun din po yung hindi maayos na pamamalakad ng mga proyekto sa ating gobyerno, lalo na po sa pagdating sa mga dump site. Yun. So, pagkakaisa pa rin po ang kinakailangan. At makita po natin na kung paano ibinigay ng Panginoon ang mga prinsipyo upang tayo po ay makapamuhay at patuloy pong umasa sa kanyang mga pangako. Dahil siya po ay hindi nagbabago sa kanyang mga ipinangako, lamang tinitignan niya kung handa na ba tayong tanggapin yung mga bagay na kanyang ipinangako. So tayo po ay manalangin. Heavenly Father, salamat po sa iyong mga salita na tunay, Lord, na ikaw po ang nagkakaloob sa amin ng lahat ng aming pangangailangan. We acknowledge, Panginoon, and Lord, we are asking forgiveness kung may mga pagkakataon, Panginoon, na kami po ay nagduda sa iyo, kami po ay nag-alangan, Panginoon, na pagtiwalaan ka, Panginoon. Patawarin mo po kami, O Diyos na banal. At sa oras pong ito, kung paano namin pagbubulayan ang Deuteronomy 8, at ganoon din po ang iyong mga salita na kung saan ipinangako mo po, Panginoon, na hindi mo po kami pagkukulangin, O Diyos na banal. Tulungan mo po na bigyan kami ng wisdom kung paano po namin maisasagawa ito, ang paghahanap ng idinilagay mong wealth, Panginoon, dito sa lupa upang aming pong pamahalaan. At salamat din aming Ama sa Langit sa wisdom kung paano po mag-invest at ganoon din po sa pagsisimula ng mga business. Salamat aming Ama sa Langit na hindi po issue, Panginoon, ang aming edad o ang aming kakayanan. Hanggat may lakas po kami, Panginoon, upang maibahagi sa iba ang iyong mga salita. Hanggat may lakas kami, Panginoon, na maghanap buhay. Hanggat may lakas kami, Panginoon, upang ma-multiply pa ang seed na inilagay mo po sa amin. Lord, gagawin po namin ito at makikita po namin ang kabutihan mo, ang iyo pong biyaya ng kalakasan upang patuloy po kaming makapagkaloob sa iyo. Thank you, Father God, for your faithfulness and your goodness in our lives. Bless each one, bless each student, bless each, Panginoon, ng mga empleyado, mga gumagawa o nagbi-business, Panginoon. Salamat sa pag-iingat, sa mabuting kalusugan at patuloy mo pong pagsasama, Panginoon, sa bawat pamilya na magkasundo, magmahalan at patuloy pong magmalasakitan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.